Hi everyone! Welcome to My Digital Space, the podcast. I'm your host, Dominic Palma Cinto, and this is my platform where I share my stories, rants, and secrets because I feel safe with you. Enjoy watching and listening to this podcast. To make this second part of our podcast short, so ko lang sabihin na nakagraduate na ako. And that's it, guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. Hindi. Joke lang. So, ayun. Hi, guys. Welcome to second episode. And marami lang hindi nasunod according to the plan. No, kung ano yung structure nito. Kasi, supposedly, the second episode of our podcast, itong 3 parts na to about my what's next after graduation. Supposedly, this is before the graduation. Madaling araw na mismong graduation. But the thing is, marami nangyari, marami unexpected na nangyari. Na ikukwento ko naman din sa inyo ngayon. And then, it turns out na sinushoot ko na siya after. So, parang pag-usapan na lang natin what happened. And kung hindi masyadong kita or halata mas pagod pa ako sa pagod. So, yeah, ilang hours after ko makagraduate, finally, nakapag-record tayo. Hindi ko lang alam kung kailan ko to i-upload, but hopefully hindi siya matenga or hindi siya tawag dito, hindi siya maging laman lang ng SD card or ng computer ko. Kasi the moment na nire-record ko to, tinatamaan na ako ng katamaran and parang ang dami kasing bagay na kailangan ma-realize. Ang daming parang kailangan mong makuha agad Pero before we go to that, yun nga, share ko muna yung story na mga nangyari ng mga previous days. So, the day before graduation, kahapon, nalilito na ako. Kahapon, kinuha namin yung toga and kinabukasan agad siya gagamitin. Tapos, yun, di ba makapagkwento si Loco? Pero, yun, kung makikita nyo naman, nakapag video kami magtotropa, wala lang si Catherine, yung pinaka-inner college circle ko. Nakapag-content kami sa Account ni Bea, sa akin, yung hindi natapos. And then, yun, parang we just enjoy the last moment of us. Pero before pa kasi pala nun, 1 week before, or 1 week before, nitong araw na to, nagkaroon ng baccalaureate mass and na-invite ko yung mga kasamahan ko. Sina Angela tsaka si Joanna na mag-lunch. And then, yun, hindi ko rin pala alam na celebration pala. Merong may birthday that time, si Jelacat, no? Si Katolos. So, parang sakto na naaya ko sila mag-lunch and then birthday pala. So, and then, nilibre ko na rin, parang birthday celebration. And then, kinabukasan nun, meron pa kaming parang graduation picture, Kemerut, group picture ng mga graduates. Class picture pala, in short. And then, nakompleto kami. Wala ulit si Catherine. Pero yun yung time na naaya ko naman ulit yung mga kaibigan ko. For the last time na may libre ko sila for a lunch date. No? So, kasama ko nun si Clarence, si Corsi, si Bea. Si King pala wala rin. So, King and Catherine wala nung time na yon. Tapos, si Jella and Naldo. So, kami-kami yung nandun, nag-lunch. And then, yun, baccalaureate mass, picture, toga, and then today. Parang yun yung last moments ko na magpapabalik-balik sa Bulsu. Halong saya at lungkot yung nararamdaman ko. And then, meron akong, yung mismong last day na naka-uniform ako, that was the baccalaureate mass last week.
Eksakto, a week ago. Eh, nagte-trend na siya ngayon. So, I don't know kung saan siya aabot or magiging trending pa ako after how many weeks. Kasi mas marami yung engagement niya ngayon. Hindi ko lang maano ngayon kasi lowbat yung phone ko. But, yeah. Things are being so crazy for me. Parang masaya ako na malungkot. Masaya kasi finally, ito na yung finally na inihintay natin. Ito na. Actually, tapos na. But at the same time, parang it is already final na ba? Parang may lungkot kasi nga, honestly speaking, ngayon ko pa lang, ako nakakapag-interact sa mga parang sino ba yung mga naging final list of friends ko nitong college. Kasi itong 4 years ay sobrang paguran, sobrang naging eye-opener siya sa lahat ng mga nangyari. So parang akala ko ito na yung final list of that, and then I thought ang ganyan-ganyan. So there's a lot of things, 'di ba? Ang dami nangyari, mas na-reveal yung mga personality ng mga tao ganyan. So parang itong last semester na to, doon ko pa lang unti-unti na ito na yung mga these are my people na, final answer na. But the thing is, 2 araw lang yung pasok, and then medyo busy-busy, hindi pa nagkakasundo, may mga priorities na kailangan unahin, may mga bagay na mahirap intindihin actually sa ngayon, pero marirealize ko rin naman in the future. So, mga commitment, mga bagay na hindi natin kontrolado. No, yun yung isa sa mga lesson na wag tayo ma-stress sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Nangyari na yung mga bagay-bagay, and we just need to deal on it or with it. And kasama na doon na yun, parang malungkot siya na okay, eto na yun. And then one of the thing na talagang tinago-tago ko pa is yung starting pa lang ng May, actually. May or pa June. Hindi ako nagkakamali. Alam ko na po na nag-graduate akong, hindi ko lang makikita sa camera. But this is cum laude medal. 2 yung medal namin. Isang galing kay Gov. Parang academic excellence. Something. Ito. Sa akin kasi nakafocus yung camera. Itong nasa right side ko, left side nyo. Ito yung galing sa bulso. So, alam ko ng cum laude ako, pero hindi ko siya, parang gusto ko siya i-secret sa parents ko and sa maraming tao. Tapos, a part of me, actually, na ma-share ko dito, parang hindi rin naman kasi ako makapaniwala na nakapasok ako sa Latin Honors, lalong-lalo na sa mga taga-bulso, sa mga taga-broadcasting, na alam nyo, I missed the final defense last December 2024. And from that, wala kayong narinig sa akin, wala rin kayong narinig kung kanino man. And the thing is, wala rin naman nakakalam. Maliban sa isang tao, tsaka sa kasamahan ko sa research ng mga heads. So, kasi parang yun yung magiging question mark. Why I pass and why I get this one. Parang yun yung duda ko sa sarili ko na hindi ko maalis kasi overthinker ako and medyo may pagka people pleaser ako. Admit ko naman yun. Na parang makita mo yung listahan tapos talaga kasama si Jacinto sa May Latin. Parang bakit? Anong meron sa kanya? Eh di ba hindi nga nag-defense yan? But here's the backstory, guys. Sa mga nakakaalam, actually, in-announce ko naman na November, end of November, kalagitnaan ng November hanggang end of November, in-announce ko na may sakit ako. Na I was diagnosed with diabetes na hindi malaman kung type 1, type 2, hindi malaman kung ano yung bibigay na gamot sa akin because same things that happened to me almost 10 years ago, itong July, yung aking pong data or yung aking result ay unexplainable, unimaginative, parang napakalayo niya sa reality. No? If you're familiar with diabetes terms like fasting blood sugar, FB,
FB, basta yon yung 3 months na makikita yung consumption mo ng sugar. It's far from a normal diabetic. And hindi siya, parang, napakahirap tanggapin na yung katulad ko na parang normal na naglalakad, normal na, is, nasa ganong sitwasyon. No? We ask so many opinions on that. Yun nga, nabanggit ko naman na to pero, yun, normal FBS is 100, but mine is 500. Normal na percentage ng sugar is 5 to 7. Mine is almost 10%. So, di siya normal and things are getting worse pa. Kasi nung na-diagnose ako, yun yung kasagsagan ng pukpukan namin sa thesis, sa action research namin. And ayoko siyang gawing dahilan kahit sobrang nanghina na ako. So parang I still continue doing my part until last week ng November. Unti-unti na pong sorry, excuse me. Unti-unti nang nagde-deteriorate. Parang yun yung exact term na gusto mong sabihin, yung katawan ko. Kasi, naabuso ko pa supposedly, pahinga, tubig, 8 hours of sleep. But, I decided to fight. Walang tulog, walang pahinga. May tamang kain na, pero mali pa rin yung sistema. Until the week of the defense, doon na po nag-start bumagsak yung katawan ko na hindi ko na kayang tumayo. Hindi ko na kayang tumingin sa cellphone and mag-type. So, sa mga diabetic person, alam nila yung ganitong sitwasyon. Lalo na yung mga napupunta doon sa pinaka delikado ng state or alanganin ng sitwasyon. And napunta po ako sa ganong sitwasyon ng time na supposedly nagde-defense kami. Nagde-defense ako. Alam naman ng professor ko to and we make an arrangement. To make that long story short, nag-defense naman po ako mag-isa. Yun yung pinost ko sa IG, sa Facebook page ko, na I'm wearing a green barong, hawak ko yung papel namin, and I'm mentioning about the thesis. Well, yung nag-defend kasi mag-isa na lang ako nun, and then we pa rin kasi at the end of the day, I still want to give credit to all the 8 members plus me, 1 of the RT2, at naitawid namin yung thesis namin ng magkakasama despite of having personal matter na labas sa thesis and hindi pagkakasundo, hindi pagiging connected sa isa't isa, basta something like that. So I did my part naman po and meron po akong nakuwang grade doon sa ginawa ko. Pero alam nyo, nung mga time na yon, talagang wala rin akong believe sa sarili ko. Nang mag-isa ako nag-defend, nang mag-isa ako nag-present. I did the IMRAD paper na mag-isa. Nag-volunteer ako kasi feeling ko sobrang useless ko talaga sa mga kagrupo ko. Kumbaga, after December, na hindi ako nagpakita nung defense, feeling ko talaga sobrang worthless ko nang bilang isang estudyante. Kaya parang nung end of it na lumabas sa listahan ako, parang hindi ko matanggap na talaga ba, kasi ganito isipin ng ibang tao. Nakalimutan kong bigyan ng credit yung sarili ko sa lahat ng ginawa ko from first year hanggang fourth year. Kumbaga, sabi nga ng isang friend ko, hindi ko nababagitin kung sino siya, parang, Kuya Jed, fourth year ka lang naman pumalya. Fourth year ka lang naman nadapa. Sa fourth year lang namin naramdaman na iniwan mo kami. Pero alam naman namin na hindi mo ginusto yon. So parang wag mong alisin yung credit na in-earn mo ng 4 na taon dun sa isang pangyayari lang na hindi mo nagampanan. So it's really strike me that moment. Parang doon ko lang natanggap na siguro baka deserve ko naman talaga after what happened, after ng mga nangyari sa lahat. Kaya medyo naghalo yung gusto kong mag-surprise and at the same time, I just want to understand. Gusto kong matanggap sa sarili ko na deserve ko siya. Kasi maingay ang utak ko, maingay ang overthinking,
mahirap mag-please ng maraming tao at mahirap mag-explain sa maraming tao. Kasi alam kong isa ako sa mga nakalinya sa Latin Honors na questionable sa mata, sa paningin ng marami. Even faculty members, even other, hindi ko siya iniisip, no? Tapos na yun. Pero nakarating sa akin at alam kong may pagdududa. So, siguro, babawi na lang sa ibang paraan na alam kong hindi para patunayan yung sarili ko, kundi patunayan yung sarili ko sa inyo, pero bagkus gusto ko kasing masigitan kung ano yung binigay ko during my college years. And, ayun, parang, na lang din siya para sa akin. Tinanggap ko na rin siya as reward, kasi nga, feeling ko naman wala rin naman talagang makaka-appreciate sa akin, kundi yung sarili ko lang. Sa lahat ng effort. Though, alam ng pamilya ko yan, alam ng mga closest friends ko yan. Even closest friends outside the Bulsu. Sila kasi yung naiiyakan ko talaga all throughout this journey. Yung mga donations para sa production and all. Hindi na para isumbat siya. Pero, inaalala ko lang siya in a way na kahit paano, alam ko pong deserve ko to. Alam ko na na-earn ko siya. Hindi ko naman to dinaan sa palakasan. Hindi ko nga close, wala naman ako halos close na professor. And talaga may mga pagkakataon, alam mo yun, mababa yung grades mo. At alam ko naman sa sarili ko deserve ko yun. Kasi alam ko hindi naman ganun hindi naman ako ganun katalino. Hindi ako ganun kagaling na estudyante. Ayaw kong i-claim yun. Kumbaga, sabi ko nga, I let yung mga ganitong title lang magbigay ng honor sa akin. So parang ngayon naman na nabigyan ako ng ganitong pagkilala. Siguro, sabi ko sa sarili ko, itong bago ako mag-marcha kanina, I think I deserve this one. And deserve ko naman ipagmalaki kahit paano. Despite of what I think na hindi ako deserving on this place. And hindi ko naman gagawin sa sarili ko na paulit-ulit kong patutunayan sa sarili ko na deserving ako dito. Dahil tapos naman na at mas malaking mundo pa yung haharapin natin na after tapos na. Itong nakatapos na tayo makagraduate. And baliktad pa. Ayan. So, number 23, Jacinto. Pangalan ko. And then, usually kasi alam ko walang diploma pero ayan, meron po siya. May pangalan, may pirma. So, legit na diploma siya. Kasi yung iba, di ba, lalagyan lang o di kaya papel lang. Ang wala lang is yung TOR. Yun yung babalikan pa namin. At sa mga sandali na to, latang pa kami kung kailan namin makuha yung TOR. Anyways, going to the graduation ceremony, and speaking of lutang, meron dyan, papakita ko yung mga clip na paalis na kami, nakasakay na ako sa sasakyan. Until I realized I forgot something. And that is my graduation hat. Graduation tassel. And grabe yung taranta ko nun kasi talagang nakakahiya na wala kang tassel. No? Pero, syempre may option like lalamove, papakuha. Kaya lang, ayun, nakita nyo na rin naman sa mga reels ko sa TikTok, sa IG, tsaka sa Facebook na naglakad akong wala akong tassel. Tapos I made a sign language. Mother, Father, I love you. And then, yung meron akong ina-unbox na package sa akin. So, wala lang. Parang, ang tanga lang dun sa moment na yun. Kasi, yun na yung big day ko Tapos, nakalimutan kong all throughout na nasa bag siya. At nakalimutan kong may ganun ako. Kasi, si bunso kong kapatid, gumraduate siya sa STI. Nakabarong sila. Sablay or alampay. Yun nga, problem ko naman, akala ko ganun din sa amin. So, nakalimutan ko nakatoga ako kanina. And I forgot that one. So, medyo epic fail lang siya. Kaya, sorry sa mga friends ko, hindi kami nakapag-picture. Kasi supposedly, magpipicture kami. Pagdating namin doon, na doon nga si bunsong kapatid. Kaya lang, we ended up, we are panicking, no? Kung paano dadaling yung yung graduation hat. Ay, graduation, ayan. Basta yun, yung graduation. Basta yun, yung nakaano dyan. And then, hanggang sa, tinaga pa ako ng tinaga nung
Lalamove, nagpadagdag ng 100 plus, ng 70, ng ganito, just to make it priority. Kahit naka-priority na siya, no? So, Lalamove, galit ako sa inyo. Pero, yun, at the end of the day, nakapag-march na naman tayo sa stage ng nakatassel, bit-bit ang diploma, at itong mga awards. One thing na hindi rin namin nagawa and hindi rin namin anticipate, sobrang busy na after the graduation. So, I didn't even have a picture with my kapatid. Maayos na picture with mother and father. Tas kaming pamilya. Kasi sobrang gulo na talaga. Parang, naging picture na lang namin is, yung nasa Angel's Pizza na lang kami. And wala pa akong, hindi na ako nakatoga, no. Siguro, I'll just find way na magkaroon kami ng picture na kompleto. Tsaka wala rin si kuya, actually, no. So, hindi nga kompleto. Parang, tingnan na lang natin kung paano. And, ngayon, ano nararamdaman ko? Number 1, pagod. Number 2, magre-reply ako sa mga messages ninyo. Kasi habang nakatayo, nung lumakad na kami, naghihintay kami ng napakarami kasi nursing, tapos CSSP. Doon na ako nagpalit ng mga profile pics sa dalawa kong account. And then, I'm receiving your messages of congratulations. Tsaka doon ko pala kasi in-announce publicly yung cum laude. Tapos, balik ako doon sa part mo sa cum laude. Kasi, unti-unti ko siyang in-announce sa mga closest friends ko and all. And, naiiyak ako, parang napapatanong ko sa sarili ko, bakit kapag sinasabi ko in person sa mga kaibigan ko, naiiyak sila. Like, talagang umiiyak sila ng parang, congratulations, Dongs, deserve it, yan, ganyan. Tapos, I just realized na parang, itong palang mga taong to, saksi sila sa lahat ng nangyari sa buhay ko. And, parang, they want to share this, my achievement, na parang masaya silang nakuha ko to. Siguro, yun din yung another factor or reason why I believe this award or itong Latin honor na to is deserve ko talaga because kung hindi ko naman deserve to, kahit yung mga kaibigan ko outside the Bulsu, ay hindi naman magiging sobrang proud sa akin. Dahil alam nila yung hirap, sakripisyo. And lahat naman na nangyari sa buhay ko all throughout. Lalo na yung dumagdag yung sakit ko, no? Itong diabetes na itong, ewan ko ba. Pero, good thing is, na siya, hindi siya type 1, hindi siya type 2. So, diabetes na manageable. Ibig sabihin, pwedeng matanggal ko sa sistema na baka hindi na ako maggamot. Pero it's still a long process to go kasi kailangan ma-maintain ko rin siya. So I need my effort kasi ang target ko is hindi mag-rely sa gamot. So, those are the things that I want to say right now. And I feel happy and at the same time sad. Siguro in general term, masaya ako because I made it. We made it ng mga kaibigan ko. But malungkot like what I said, mga kaibigan ko dahil parang hindi na kami magkikita-kita. And ano bang susunod after nito? That's the question that we just want to answer. That's why we're doing this podcast. Pero I want to give myself a little more time. Gusto mo na patapusin tong moment na to. Kasi, na totoo lang, hindi pa rin siya nagsisink in sa akin. Mas lutang pa rin ako sa lutang. But, I'm just happy na tapos na. And, let's talk about what's really next after this on the next episode. So, thank you so much for watching. Magpapahinga na ako, guys. Pagod na ako. And, congratulations, Batch 2025. Maraming salamat po, College of Arts and Letters. Maraming salamat sa mga professors ko, sa faculty. Maraming salamat sa lahat ng nakasama ko sa journey. Bob 4A, thank you so much na naging pamilya ko for 4 years. No, kahit nagkaroon din tayo ng problem, some of you stay. And I'm grateful and thankful for all of you. Maraming salamat sa nag-iisang org ko, no, the Bulso Broadcasting Association. Broadcast chikahan tayo kay Thea Santos. Shout out sa'yo. College of Arts and Letters, thank you so much. SG, from first year to fourth year.
sobrang, kahit sino mang nakaupo, kahit sinong majority party yung nakaupo, ramdam ko po kayo. Maraming salamat. Si SSP, Sir Aaron, sa pagiging advisor po sa amin. Maraming salamat. Sa College of Arts and Letters, si Sir Hubert, gusto ko pasalamatan. Sir, maraming salamat. Kayo yung kauna-unahan at hanggang huling professor na nagtiwala at nagparamdam ng suporta po sa akin. Thank you so much. Kay Dean Mary, sa lahat po. And sa buong Bulacan State University, sa lahat na nakasama ko sa journey, sa mga nasa kantin, sa mga other students na nakasama ko, with different org, with different projects, sa mga kumuha po sa akin as resource person, interview and all. Maraming salamat. I'm so thankful and grateful for all of you, sa inyong lahat po. Maraming salamat. And thank you. And see you all on the next episode of this podcast. Thank you so much. This is Dominic Palma Cinto, or should I say, gusto kong banggitin to eh. John Ivan Dominic P. Jacinto, Bachelor of Arts in Broadcasting, cum laude. Thank you po. Bye-bye.